Bismillahirrahmanirrahim. Mga kapatid sa Islam, tutunghayan po natin ang isa sa mga sahabiyah. Opo, mga kapatid sa Islam. Sahabiyah na siyang dahilan ng pagmuslim ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sino po ang sahabiyah na ito? Tunghayan niyo po yan, mga kapatid sa Islam, sa ating mga babanggitin sa video natin ito. Ngunit bago po yan, inaanyayahan po namin kayong i-subscribe ang aming YouTube channel, Balik Islam TV. Dahil marami po kaming ikukwento sa inyo. Ikukwento sa inyo sa channel namin na ito. At anyayahan po ninyo ang inyong mga kakilala, kasama, kaibigan, kamag-anak na mag-subscribe sa amin. Ang topic natin ngayon, mga kapatid sa Islam, ay isang sahabiya na siyang dahilan ng pagmuslim ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Opo, mga kapatid sa Islam. At kilala natin lahat kung sino si Umar ibn al-Khattab at ano ang kanyang fadl, kahigtan. Ano ang kanyang kahigtan sa ummah Islamiyah, sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilala nating lahat kung sino si Umar. Ngunit hindi natin nakikilala ang babaeng dahilan ng pagmuslim ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Isang araw, mga kapatid sa Islam, si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ay nakapagdesisyon na pupuntahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang kanya itong patayin. Upang patayin ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dahil doon, pinuntahan ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sa panahon na iyon ay hindi pa siya Muslim. At alam niyo po ba na si Umar ibn al-Khattab ay isa sa kinatatakutan sa lugar ng Makkah sa panahon niya. Isa sa mga kinatatakutan si Umar ibn al-Khattab, dakhim, isang lalaking napaka matipunong katawan, malaki, matangkad, napakalaki ng kanyang katawan. Si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kilala sa lugar ng Makkah sa pakikipaglaban, sa tapang, sa pag-iisip. Kilala si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kaya naman nakapagpasya siyang pupuntahan ang Rasulullah upang patayin dahil lumalaganap ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at dahilan, ayon sa kanya, dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga Quraysh sa Makkah. Kaya naisip niya, patayin na lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dala-dala niya ang kanyang espada. Habang nasa daan papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang nakasalubong si Nuaym ibn Abdullah. Nakasalubong ni Umar ibn al-Khattab si Nuaym ibn Abdullah. Sabi ni Nuaym, saan ka pupunta, Umar? Alam ni Nuaym na mayroong ibang pakay si Umar kasi dala-dala niya ang kanyang espada. At sa panahon ng Quraysh, sa panahon nila, hindi mo dadalhin ang iyong espada maliban na lamang na mayroon kang pinaghahandaan. Opo. Sabi ni Umar, pupuntahan ko si Muhammad upang aking papatayin. Anong sabi ni Nuaym ibn Abdullah? Bago mo sabi niya pupuntahan yun, gagawin iyon, hindi mo ba babalikan ang iyong pamilya? Hindi mo ba babalikan ang iyong pamilya? Nagtaka si Umar, bakit? Anong mayroon sa pamilya ko? Sabi ni Nuaym, afala tarji'u ila ahlika fatuqimu amrahum? Tuqimu amrahum. Hindi mo ba babalikan ang iyong pamilya at ituwid mo ang kanilang
ang nangyari sa kanila, ituwid mo. Ibig sabihin, may problema. Para sa kanila, problema ang Islam sa panahon niya, panahon nila. Sabi ni Umar, sino sa pamilya ko? Sabi niya, anak ng iyong tiyuhin na si Sa'id bin Zaid at ang iyong kapatid na si Fatima. Ang iyong kapatid na si Fatima. Subhanallah, mga kapatid. Dahil doon, nagmadaling bumalik si Umar sa lugar o kinalalagyan ni Sa'id bin Zaid at ni Fatima bintul Khattab. Fatima bintul Khattab. Si Fatima bintul Khattab, kapatid ni Umar, mga kapatid sa Islam. Pumasok sa kanila si Umar ibn al-Khattab at sa bahay na iyon nandoon si Khabbab bin al-Araf na siyang nagtuturo kay Fatima at kay Sa'id sa pagbabasa ng Quran. Mayroon silang hawak-hawak na sahifa, isang kalatas, nandoon nakasulat ang Quran. Iilan sa mga surah o aya sa Quran. Opo. Pagpasok ni Umar ibn al-Khattab, agad niyang sinampal or pinalo ang kanyang kapatid na si Fatima at ang asawa nito na si Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Dahil doon, dumugo ang mukha ni Fatima. Nung dumugo ang mukha ni Fatima at nakita ni Umar, nagsisi siya sa kanyang ginawa. Kasi para sa panahon nila, ang pagpalo sa isang babae ay isang mali, kabilang sa hindi mabuting gawain. Babae, bakit mo papaluin? No? Sa panahon natin ngayon, kapag nakipaglaban ka sa isang babae, isang kapintasan. Bakit ka lalaban sa isang babae? Diba? Nagsisi si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang ginawa. Bakit niya nagawa yun? Samantalang hindi naman niya gawain ang ganun. Ngunit hindi napigil ni Umar ibn al-Khattab yung kanyang galit sa kanyang kapatid. Sabi niya Umar ibn al-Khattab, anong dahilan? Anong problema ninyo? Sabi ni Fatima bint al-Khattab. Sabi ni Fatima bint al-Khattab. Sabi niya, aman na, aslam na. Kami ay yumakap na sa Islam. Niyakap na namin ang Islam. At sumampalataya kami kay Allah at sa kanyang sugo. Yun ang dahilan. Kaya pinalo sila ni Umar ibn al-Khattab. Sabi ko nga, nung pinalo sila ni Umar ibn al-Khattab at nakita niyang dumudugo yung isang bahagi sa mukha ng kanyang kapatid na si Fatima, nagsisi siya. Sabi niya, ibigay ninyo sa akin ang binabasa ninyo. Ibigay ninyo sa akin ang binabasa ninyo. Sa ibang kwento, mga kapatid sa Islam, na bago nila ito binigay kay Umar ibn al-Khattab, sinabihan pa nila si Umar ibn al-Khattab na hindi mo ito maaring hawakan dahil wala ka sa kadalisayan. Al-muhim, ang mahalaga, nung ibinigay nila ito kay Umar ibn al-Khattab, nakasulat doon ang Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nung nabasa ni Umar ibn al-Khattab ang aya na ito, mga kapatid sa Islam, sabi ni Umar ibn al-Khattab kay Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, ituro mo sa akin si Muhammad. Ituro mo sa akin si Muhammad. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Alam nyo ba na itong si Sa'id bin Zaid na anak ng tiyuhin ni Umar ibn al-Khattab ay kabilang sa mga 10 kalalakihan, 10 sahaba na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Jannah. Kabilang siya sa Asharatul Mubashirin bil Jannah. Ang kanyang asawa ay hindi. Ngunit, subhanallah, dahil kanyang asawa
Siyempre makakasama ni Sa'id bin Zaid sa paraiso ang kanyang asawa. Isipin ninyo mga kapatid sa Islam, kung ano ang kabutihan na napapala ni Fatima bint Khattab nung yumakap si Umar ibn al-Khattab, kanyang kapatid sa Islam. Lahat ng tatamasahin, lahat ng matatanggap ni Umar ibn al-Khattab na reward, may reward si Fatima, may reward si Sa'id bin Zaid, at may reward si Khabbab bin al-Arab, dahil sila ang dahilan ng pagmuslim ni Umar ibn al-Khattab. At dahil ang tatlong ito, ang dahilan ng kanilang pagmuslim ay si Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad ay mayroong reward sa kanilang lahat. Siya ang babaeng dahilan ng pagmuslim ni Umar ibn al-Khattab. Siya ang babaeng dahilan. Naging khalifa si Umar ibn al-Khattab, may reward si Fatima bintul Khattab. Si Fatima bintul Khattab, mga kapatid sa Islam, si Fatima bintul Khattab ay mayroon siyang kainaman, kahigtan, at kabilang siya sa mga kababaihan na nagmuslim sa simulat sa pa lamang ng Islam. Kung kailan lumalaganap ang Islam sa Makkah, agad nagmuslim ang mag-asawang ito. Kaya, mga kapatid sa Islam, dapat nating malaman ang mga buhay ng ating mga sahabiyat. Kabilang sila sa tinatawag na kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang pagmamahal sa mga sahaba, kasama ang mga sahabiyat ng Rasulullah, ay kabilang sa ating relihiyon. Kabilang sa ating relihiyon. At naniniwala tayo, mga kapatid sa Islam, na dahil sila ay kabilang sa tinatawag na sabiqun al-awwalun minal muhajirin, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, sila ay kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ang isa sa inyo ay magkawang gawa ng kahalintulad ng nagbundok, nagginto, kahalintulad ng Uhud na bundok, ay hindi niya maaabot ang tinatawag na antas ng mga sahaba. Hindi niya maaabot ang antas ng mga sahaba. Mga kapatid sa Islam, si Fatima bintul Khattab, dahilan ng pagmuslim ni Umar ibn al-Khattab. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi